Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is my channel. I'm from Japan, Kabayan, Sagittarius. This reading is for you. Tingnan natin ang iyong year 2026. Maraming salamat muna sa mga subscriber, yung subscriber cross-watcher, at sa mga bagong pasok dyan. Welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Salamat din sa nakataba ng puso ninyong mga comments at sa mga nagpa-personal reading. Marami pong salamat. Kung gusto nyo na energy nyo lang talaga ang gusto nyo makuha natin, all the details is in description below. Pakicheck na lang. General reading tayo Sagittarius. Tingnan natin energy mo. Kunin mo lang ang sayo at itapon ang hindi naman sayo. Maring vice versa, energy mo, energy ng person mo, energy na malapit sa puso mo. Nangyayari, or mangyayari pala. Use your own intuition, lawakan yung isipan nyo, ano man ang gender mo, ano man ang edad mo. Wala sa baraha ang kapalaran ng tao, nasa iyo pa rin. Gawin mong guide yung mga warning na pwedeng lumabas dito para you have an idea kung ano mga bagay na pwede mo i-change, maging alert. Pero, kung ayaw mo na makarinig ng mga warning sign, hindi itong channel para sa'yo. Your energy. Sagittarius energy. Year 2026. The King of Cups. And the Wheel of Fortune. Oh my God. Your energy. Pwedeng explain nyo po sa akin to, universe. Kuhanin ko lang Okay. Yung energy na nakukuha ko sa'yo by this year 2026. Nandito ka daw sa sitwasyon mo na may mga bagay ka daw na pag-iisipan na gusto mong gawin o may mga plano ka. Parang medyo may mga maguguluhan. Parang may mga pag-iisip ka na maguguluhan ka. Ganyan. Maaaring magkakaroon ka ng mga a few options in life to decide, pwedeng ganun, mag-a-action ba ako or hindi, gagawin ko ba or hindi, umpisahan ko ba or hindi. Nandun ka sa point na yun, no? Sa nakikita ko dito. Pero kung ako sa'yo, huwag ka magdalawang isip. Ang nakikita ko rin dito sa'yo, energy mo is nandito ka sa sitwasyon mo na mas more mangingibabaw sa'yo yung emotions mo. This year, oo, actually, mababaw na. This year, 2020, maano ka naman talaga more on emotions ka naman talaga. Pero this time, din sa year 2026 is, nandun ka rin sa emotional situation in life, no? Nandun ka sa point na iyon. Yan. Siguro nandun din yung magtutuloy-tuloy pa rin na magiging madamdamin ka by this, may mga kikimkimin or may mga dadamdamin mo by the year 2026. Yun ang nakikita ko sa yung energy this week. Saka ang nakikita ko rin sa'yo dito is may mga bagay na parang hindi ka kasi makapag-desisyon eh. Either na matatakot ka na gawin o subukan yung bagay na yon. O kaya, on din yung energy mo parang hoping hindi mahahatak ka ng nakaraan. Yan. O kaya ma-stay yung put ka sa meron ka sa ngayon. Pero wag iwasan mo yun, ha? Sa nakikita ko sa'yo dito. Huwag kang rin magkaroon ng self-doubt sa sarili mo. Yan. Kumbaga, nahandun yung energy mo na pwedeng may mga pagpapaliban ka na gawin, yan, tsaka na lang, ganyan. Nahandun ka sa point na pwedeng may mga ika-cancel ka or i-delay, pwedeng ganun or madi-delay or maka-cancel. Nahandun ka sa point na yun. Pero hoping wag naman sa nakikita ko dito sa'yo. Kasi nasa sa'yo yun, kung paano mo aayusin yung buhay mo this time. Diba? Yan. Tingnan natin ang iyong work. Pagdating naman sa work kasi is mga activity involving, mga physical effort, ganyan. Yung mga task mo, mga assignment, project, duties, commission, function, yung mga ipa-function mo, yung mga i-go mo, yung mga kailangang i-run or mga i-operate or mga i-perform, ganyan. Tingnan natin kamusta si Sagittarius work in year 2026. Sagittarius. Ingatan mo rin yung yan, baka kasi may mga mananakit sa'yo. Ganyan. Alam mo, mananakit yung mga
mananakit yung mga kalamnan, buto-buto mo, ganyan. Sa nakita ko dito. Ingat-ingat lang ha, you need to be very careful lang din, no? Sa iyong mga magiinom ka ng mga vitamins na pwedeng o kaya mag-walk-walk ka, no? Pwede ka maglakad-lakad, para kasi kung palagi ka lang nakaupo or wala kang ginagawa at hindi ka magiging very careful when it comes to your physical, emotional, spiritual, ikaw yung matatalo, di ba? Tingnan natin ang iyong, when it comes to our work. Family, your work. Okay. Ito yung mga mo ha, yung mga activity involving to. Physical effort, task, King of Coin, and the Four of Swords. Oh, okay. When it comes sa mga i-work hard mo, nandito ka sa sitwasyon mo na parang page and page. Andito ka sa sitwasyon mo na parang you will see the fact of the situation. Parang merong kang, ang gagawin mo kasi dito parang parang may mga i-filter ka na situation, parang ganun. Yun, sa mga anong hindi kailangan, anong hindi dapat gawin, ganyan. Yun mga i-work. Yung mga task mo dito, siguro mas more ka mag-focus related to your business, related to your work, related sa pera mo, ganyan. Yung mga i-work at hard mo. And also, sa nakikita ko rin dito, is mas more kang magiging very supportive and advisable or mag-a-advise ka, parang ganon. Mali ata yung English ko. Kayo na humugot sa English ni ate. Alam mo na mga engot si ate. Sa iyong pamilya. Halimbawa, sa anak mo, sa kapamilya mo, ganyan. Sa mga mahal mo sa buhay. You will give full of support and love and advice sa kanila. Dahil doon ka sa point. May mga bagay ka daw na aaksyonan or itatama, parang nandun ka sa point na yun. Yan, may mga ile-let go ka rin. This year 2026, yan, ang nakikita ko sa'yo dito. Sa'yo. Also, there's our action, Also, dahil dito yung sa nakikita ko sa'yo dito, pwedeng magkakaroon ka ng communication with someone sa isang lalaki. No? Pwedeng itong lalaki na to is they giving you or bibig talaga yung very supportive ka sa kanya, no? Pwedeng ganon. So, nakita ko dito. Kung sino man tong lalaki na to. Maring nandito ka rin sa sitwasyon mo na magfo-focus ka sa mo. Ay, sinabi ko na pala yun. Sa kaperahan at sa business mo o sa pamilya mo. Yan. Yan ang mga i-work mo by this, 2026. Kumbaga nandun yung strength to do things right, no? Dito sa 2026 mo. Also, magiging ka dito, very, communicative situation. Yan, magiging very, communicative this 2026. Ibig sabihin is, magkakaroon ka ng pwedeng may mga makakausap ka, makakasalamuhan ng mga tao, you try to invest something, ganyan. Nandun ka sa point na yun. Sa nakikita ko sa'yo dito. May mga, parang nandun ka nga actually, may mga pipiliin ka. Pipiliin mo yung mga gusto mo kausapin. hindi mo iiwasan mo yung mga hindi mo gusto kausapin. Nandun ka sa point na yun. Tingnan natin na iyong career. When it comes sa career, ito yung occupation, Yan, yung trabaho mo ngayon, yung occupation mo, yung ano yung career na tinatahak mo, yan. O kaya yung mga profession, vocation, yung mga calling, no? Pagdating sa'yo sa iba sa inyo, or yung mga employment job, or yung mga naka-line up na pwede sa'yo, mga position, or mga working in life situation pagdating sa career. Pero tingnan natin, kamusta ang career na Sagittarius this year 2026? Ay, namatay yung ating iPad. Career ni Sagittarius this year 2026. Sagittarius in career. Tandaan nyo, babasahin ko lang kung ano ang nasa baraha. Okay? When it comes sa yung career, yun, pareho siya, Ay, hindi pala. Sword pala to. Ate, ano yan? Okay, when it comes sa yung career, kumbaga nandito ka, kung meron ka ng career,
ganyan, na pinapasok. This time, nandito ka sa sitwasyon mo na mas more ka magiging very careful when it comes to your career. Yan, mas more ka magpo-focus sa nakikita ko sa'yo dito, mas more mo papahalagahan yung meron ka sa ngayon, mas more mong iba-value yon. Syempre, nandun yung may mga new ideas ka na gusto mong subukan, gusto mong gawin, gusto mong aksyonan. Yun ang nakikita ko sa'yo dito. And then also, sa iba sa inyo, siguro kung wala kayong trabaho when it comes to your career, yes, there's a possibility na pwede kayong maging okay when it comes to your career kasi there's an opportunity na parating naman ako nakikita sa'yo dito. Sa iba sa inyo, when it comes to your career, is may mga new project coming into your life this year 2026 sa nakikita ko sa'yo dito. No? Kasi dito, may mga bagay ka na susubukan when it comes sa career mo. O, di ba? Once. O, di ba? May mga susubukan ka mga bagay-bagay this year 2026. Syempre, ang nakikita ko sa'yo, pwede ka kasi sa siguro when it comes sa sarili mo, kasi this is you, sa nakikita ko dito, dalawa ang pwede mong pasukan, ano? Sa iba dito, being a entrepreneur, ganyan, o kaya mga business ownership, yan pwede ka dyan, o kaya yung sales marketing, actually pwede kasi you're using your charisma or your drive, yan, nandun ka sa point. Pwede ka rin sa mga pwede ka rin sumubok sa, parang mga ano ba to? Mga writing, designer, art, pwedeng ganun. Pwede rin sa mga theater, TV or movies, mga public speaking media, pwede yun eh. Yung mga TV host, new reporter, fitness, pwede ka rin doon. Journalist also pwede siya. Foreman or mga architect, pwede ka doon. No? Sa iba sa inyo. Pero kasi ang gagamitin mo dito, yung charisma. Pwede ka sumubok sa ganun, sa sinabi ko ha. Yaan, pwede yung mga fundraising or political campaigner, pwede ka doon sa mga point na yon kasi magaling ka doon. Yan. Pwede mo siyang i-try or pag hindi mo pa siya na-try, pwede mo yung i-try, no? Sa iba sa inyo, siguro yung kasi very careful, caring ka rin kasi, no, sa guitar kasi medyo ka rin. Oo, fire sign ka nga, sa nakita ko to, pero you are more on feminine and very sensitive person din kasi. Kaya pwede ka rin sa mga social work, charity, nursing, sa mga related sa mga health center, clinic, healthcare, pwede ka sa mga ganyan. Actually, yung iba sa inyo pwede kayo mag-tarot reading, yan, baka tarot reader din kayo sa nakita ko dito. Pwede ka sa mga yung mga rescuer or rescue something, parang ganun. So, nakita ko dito, mga medicine field, pwede ka dyan. Music, right? Medyo imaginative. Kasi yung imaginative part mo, kasi you're very emotional, pwede, that is the key. That is the key na pwede mo siyang gamitin to success. No? Yung idea mo, actionan mo, ay yung idea mo, yung nai-imagine mo, yung idea mo, you need to take it action dun sa bagay na yun, and you will be success. Ibig sabihin. No, ang kailangan lang sa'yo dito, it's more kasi action ang kailangan mo this time sa Guitarius na nakita ko dito. Yan, ang nakikita ko sa iyo. Yung mga event planning, pwede ka dyan. Mga hotel management, kasi magaling ka rin dyan sa mga pagpaplano, mga teacher, or environmental situation, pwede ka ganun. And also, iba sa inyo, pwede kayo sa mga water part na related. Yan. Doon ka sa pwede ka sa ganyan. Sa iba sa inyo, yung sinabi ko kanina, kung meron na talaga kayong career this time, is there's a successful, may mga bago kang susubukan, ando yung pakikipagsapalaran mo dun sa bagay na yon. Tingnan natin ang iyong, ano ba kusunod man? Business! Tan. Oh, business na. Business na tayo. May sa career mo, success to ha. Kung meron na kayong career na pinatahak ngayon, yes, you will be success this time. Andun yung andun din may mga kakaroon ka rin kasi ng mga new idea this time. May mga action ka na this time more. Yan. Baka kung wala kayong trabaho, ganun, meron din. Okay, tingnan natin ang iyong business. Kung meron kang business, pwedeng business kasi ang trabaho, pwede yan. Kung wala kang business, pero may trabaho ka, tingnan pa rin natin. Or magdababala ka sa business, pwede tingnan natin.
Sagittarius in business. Kamusta ang business ni Sagittarius? Your business. Okay, nandito ka sa ano 9 of Wands. Tingnan natin. Ano yun? Okay, thank you. Okay, when it comes to your business, ate, sa business ko ba, if you have a business or sa trabaho mo, unahin natin trabaho. Sa trabaho mo kasi, nandito ka sa point na, yes, there's a hardship or there's a hard situation na pwede maganap sa'yo by the year 2026. Pero, alam mo yung kahit na pagod, hirap, or pain na nararamdaman mo, magkikeep moving ka dun. Nandun ka sa point na yon. Ano ba, sa trabaho mo, kaya sa business mo. Sa business mo din, ganun din. Sa nakikita ko sa'yo dito, kahit mahirap, magpapatuloy ka pa rin. Kasi magkakaisip ka ng mga new idea to pursue dito. Maari din na handun na pipilitin mong i-develop yung meron kang business or maybe your trabaho this time. Yun, pipilitin mo siyang ma-develop. Pipilitin mo siyang ma-improve. Ganyan. Parang you keep, pagpupursigihan mo at pagtsatsagaan mo yung sitwasyon na yun kahit mahirap. Kasi may mga papasok pa sa'yo na idea. Kung kayo naman is gusto niyo talaga ng business, no? Ako nakikita sa inyo. Pero alam mo, dito sa sitwasyon mo, sa nakikita ko dito, kung if you have a business or ba, trabaho, sa trabaho dito, may ibibigay sa'yo sa universe na bagong trabaho na related sa'yo. Ay, business. O, trabaho, sa trabaho yun Kung medyo hirap ka sa ngayon, pero you need to keep moving. Pero kung ayaw mo na talaga at suko ka na, pero kasi dito kailangan mo pagpursigan. Pero if suko ka na kasi may new opportunity na darating sa buhay mo. Yun ang nakikita ko sa dito. Ipasin nyo kasi para you waiting for a sign, maybe. And then nagiging on and off yung action nyo, ganyan. And you're feeling stuck. Pero may ibibigay sa'yo si universe na bagay sa'yo. Okay, kung kayo naman sa business, ganun din naman. Kasi nakita ko dito, it's more on development and improvement ang gagawin mo kasi it's more on idea. May mga idea ka na may isip to improve your business. Kung gusto mo talaga ng business or nagbabala ka ng business, ang nakikita ko sa'yo dito when it comes to a business is mga food beverage ang nakikita ko kasi sa'yo, no? It's more on food of beverage industry. Pwede yung mga cafes, coffee shop, yung may mga dine-in, yung mga take out, yung parang mabilisan, parang ganun, yun ang pwede sa'yo. Yung mga take-away service, mga quick service restaurant, mga fast food chain, may mga similar, basta may mga similar siya sa cups, ganun. O kaya yung mga rapid, yung mga mabilisan tulad ng sabi ko, yung mga rapid situation, yun, pwede sa'yo yun, no? Mga beverage situation. And yung mga branding opportunity, pwede rin yun. And also, catering also is pwede. Event planning, pwede. Mga food truck, pwede. Yung mga mobile food business, yan, pwede yan sa'yo. O kaya yung mga stand, pwede sa'yo yun. Yun na nakikita ko dito. Yung mga serving na on the go, pwede yun. Kung nagbabala kayo, yan. And then also is mga retail or yung e-commerce, pwede yung mga small business, entrepreneur, yung pagko-customize ng mga bagay, pwede yung mga pagko-customize ng mga tumbler, pagko-customize ng mga cups, ganyan, mga sailing, yung mga ano, with a unique design, pwede yon sa'yo. So, nakita ko dito. Pwede rin magbenta ka sa mga online service, mga online situation, pwede mga Amazon, eBay, pwede ganyan. Yung mga platform online, pwede ka dun. Basta related siya sa water and cups, ganyan. Sa mga food and beverage, ganyan. Ang nakikita ko sa'yo dito. Hindi ka kasi pwede dito sa ano yung hindi ka pwede, well, pwede naman siguro, no, kung as long as you are strong, pero ang nakikita ko sa'yo, it's more on mahihirapan ka when it comes to gumagamit ng physical. Alam ba, yung mga nagbubuhat ka ng mga mabibigat ng buhangin, ng bato. Yan, medyo hindi ko nakikita yung line up mo doon kasi
parang madali kang sumuko, ano, dun sa point na yon. Pero, if ever na gusto mo talaga, nakikita ko naman na kaya mo naman pagpursigihan, pero pagod yung na mararamdaman mo more. Pero, still keep fight pa rin ako nakikita sa'yo when it comes to. Tingnan natin ang iyong, ano na ba naka-line up sa akin? Money. Kamusta po yung money ni Sagittarius? This year, 2026. Money ni Sagittarius, year 2026. Money. Your money. Bumaksak talaga si money. Uy, Wheel of Fortune, oh. Okay. Ba, parang gaganda yung iyong money this time. Your money. Year 2026 Sagittarius money. Pwede ka naman sa mga physical dito ha. Kasi 9 of Wands to eh. Pwede ka naman. Kasi 1 lang naman ang kulang sa'yo. Pwede mong pagtiyagaan at pagporsigahan. Talagang kailangan mong masusurvive mo naman yung pagdating pag nga ganun ang papasukin mo. Your money is the 10 of Wands. Sagittarius. Ayan na nga. Okay, when it comes sa money mo. When it comes sa money mo by the year 2026, nandito ka sa sitwasyon mo na talagang mag-action ka na talaga dito. Hoping hindi manifestation to ha. Hoping hindi ka manifest ng manifest. O tama, okay, tama. Andito ka sa sitwasyon mo, pagdating sa money mo, hindi mawawala yung struggle, yung problem, or yung mga bigat na papasanin mo by this year 2026 pagdating sa pera mo. Pero nahadon ka daw sa point na parang mag-iisip ka ng mga bagay, how to resolve the problem. Parang nandun ka sa point na yon. Naghahanap ka ng mga katotohanan, ito bang gawin, para magkakaroon ka ng mga idea to pursue. Nandun ka sitwasyon, siguro mas more ka rin magsisave ng money mo this time, mas more mong ibabalyo this time yung money mo. May mga actions ako na nakikita sa'yo, either you're thinking about something, new project, new passion, new creation, or mga new job, pwedeng ganun sa iba sa inyo. And then also, pagpupursigahan mo daw talaga yung money mo, no? Na maging okay. Pero sa iba sa inyo, pagdating sa money kasi, maaring may tao na maaring tumulong or makatulong sa'yo pagdating sa money. Pwedeng tutulungan ka niya. Pwedeng ganon. Pero alam mo, pagdating sa money mo, magiging maganda yung money mo eh. Kung mag-a-action ka lang talaga. Kasi it's up to you to make it happen. Pagdating sa iba sa inyo ha, yun. Kasi may mga bago opportunity na darating sa'yo when it comes this year 2026 para baguhin yung kaperahan mo or maging malago o maging maganda. Yun. Ang kailangan lang sa'yo dito talaga is to take it action. Depende kasi ito sa action na gagawin mo by the year 2026. Pero you will be successful. No? Kasi may mga bago opportunity, there's a victory and success happen to your life. Kung may mga idea ka daw na naiisip pagdating sa kaparahan or may mga new project ka na gustong gawin, yes, there's coming. May mga new project happen to your life. Yun. So, ibahan din yung thinking about something. Magkakaroon na sa'yo ng clear mind or mental clarity na i-force mo na to, gagawin mo na to, para may idea ka rin na may isip o may i-create, pwedeng ganun. Ako nakikita sa'yo. Mag-iisip ka na parang paano mo i-level up or magkakaroon ng step up yung kaperahan mo. Nandun ka na thinking na yon. Yun. Ang nakikita ko sa'yo dito. May mga bagay ka na pag-iisipan na paano tapusin to, yan. Ate, magtatapos ba siya? Magtatapos naman siya, pero ang sabi dito, nasa sa action mo daw. Kailangan mo daw magpursige at magtiyaga at wag ka daw mawalan ng pag-asa. Kumbaga, may mga bagay o sitwasyon na talagang kailangan mo nang harapin. Yun, harapin mo. Harapin mo na. Sabi ganun. Kumbaga, nandun ka sa choices, no? Nandun yung fear na nakikita ko sa'yo. You need to face your fear. You need to use your mind and intellect when it comes to your money. Kung paano mo talaga siya
a-achieve. Pero, magsasucess ka naman dito. Matatapos at matatapos siya dito. As long na mag-action ka talaga. Trust your intuition dito ha. Take it action. And this is a time to start a change. No, dito. Kasi andito ka sa point na you still recovering. No? Ang magaganap sa'yo by this year 2026. Tingnan natin, ano nang sunod? Health. Pero tandaan nyo palagi, this is a card. Health, magpa-doktor kayo. Ha? Magpa-doktor at magpa-check up pa rin kayo. Ikaw or sa mga mahal mo sa buhay. Kamusta ang health ni Sagittarius? The Magician. Ano ibig sabihin, universe? Sa health niya po. Okay, when it comes sa health mo, okay naman, good health yung nakikita ko sa'yo dito. Very, kasi nandito ka na sitwasyon na parang gagawin mo yung lahat when it comes to your health. Ganyan. Nandun ka sa point na yon. Magiging very good naman yung health mo. You're in a good health sa nakikita ko sa'yo dito. Magiging very careful ka this time sa mga kinakain mo, iniinom mo. Siguro mas magti-thinking ka about something na mas dadamihan mo pa yung pagkain ng mga healthy foods, no? O kaya mas dadamihan mo pa kumain ng mga vegetable, pwedeng ganon sa iba sa inyo. Mas magiging very careful ka sa'yo. You try to make it balance yung health mo this time sa nakikita ko. It's good yung health mo this time sa nakita ko dito. Magiging maganda siya. Ate, wala ka ba nakikita ano? Hindi, kasi nakikita ko to, it's more on very careful ka this time. Magiging very careful ka sa health mo this time. Siguro, hindi ikaw. Siguro, related ito sa isang tao na malapit sa'yo. No? Maaring may tao na malapit sa'yo na aalagaan o susuportahan mo siya pagdating sa health niya. Pwedeng may issue siya sa health niya. Tanungin mo yung kapamilya mo o yung karelasyon mo o yung tao na nakakonect sa'yo. Pero may tao dito na malapit sa'yo or there's a connection na pwedeng mayroon siyang health issue. Pero ikaw, syempre, magkaroon ka pa rin ng disiplina ha. Magkaroon ka pa rin ng disiplina pagdating sa health mo. Tatandaan mo palagi, this a card. Balansehin mo yung kinakain mo. Itama mo yung mga kinakain mo ha. Tingnan natin na iyong coming. Ano yung coming sa kanya? Year 2026, Sagittarius coming. Ano yung parating? Parating is the Queen of Cups. Ano po to? Parating. Okay, parating sa'yo. Kalaleyo. Sana hindi ikaw to. Okay, parating sa'yo, kailangan mo mag-ingat. Masabaan mo pa yung pasensya mo ha. By this year, 2026, kasi maaaring magkakaroon ka ng pagtatalo o hindi pagkakaintindihan sa isang babae. Hindi man siya isang babae, pwede rin ito na related sa kapatid mo, pwede siyang related sa karelasyon mo, or kasama mo sa trabaho, ever. No? You need to be aware. Ganyan. Kasi magkakaroon kayo ng mga conflict. Yan. Magkakaroon ng mga hindi pagkakaintindihan o pwede may magtaas ang ego. Pwede rin dito na magkakaroon kayo ng mga issue pagdating sa iba ha, kuhanin mo lang sa'yo doon. Pagdating sa mga territorial o mga ari-arian, parang something ganun. Magkakaroon ka ng mga dissatisfaction sa iyong mga connection o sa taong nakakonect sa'yo. Pwedeng ganun. Sa nakikita ko dito, yun ang parating sa'yo. Mga battle, argument, mga tension. Sa nakikita ko dito, na hindi nyo makikipag-compete
there's a competition o makikipag-compete ka dun sa tao na yun or siya sa'yo, no, vice versa yun. And you need to be aware dun sa bagay na iyon, no, sa nakikita ko dito. May mga hindi pagkakasundo kasi, no, sa nakita ko. Hoping hindi to malaking gulo sa nakikita ko dito, o di ba? Hindi ako nagkamali sa'yo. Sana walang malaking gulo, hoping, no? And then also, sa nakikita ko rin dito sa'yo, parating din sa'yo is, there's an offering. Ako na nakikita sa'yo. Ibig sabihin, may tao na mag-o-offer sa'yo. May tao mag-o-offer sa'yo, or hindi ko alam kung ikaw ito ang kikilos or may mag-o-offer sa'yo ng abundance. Either abundance ito or mga new opportunity or new idea ito, no? Sa nakikita ko dito. Yun na nakikita ko sa'yo. Meron ding parating sa'yo na tao. Universe, ano ang ibig sabihin? Iba dito, you're in a social media, no? If you are in a social media, magkakaroon na pagbabago dito. As in. Ang iba naman sa inyo is kailangan nyo siyang i-renewal or kailangan nyo siyang, may mga bagay kayo na actionan na, baguhin na, pukusan na. Sa iba naman sa inyo, if you're in social media, is magkakaroon ng pagbabago. Ibig sabihin, mas more ka mag-focus to achieve yung sitwasyon na yon. Parang may kailangan talaga na make a new horizon. Ibig sabihin, ano? Pumili ka ng tamang niche mo sa buhay mo or in that situation or in that yun na nakikita ko dito. May mga bagay daw na kailangan mo i-let go. Ibig sabihin, pagbabago talaga to, no? Sa nakita ko dito. Parating din sa'yo is, ang nakikita ko sa'yo dito is parang may tao na may distance eh. Pwede magkakaroon ka ng communication sa kapatid mo or may tao na nasa kabilang baryo, ibang bansa or na probinsya. Magkakaroon ka ng connection doon. Yun na nakita kong parating sa'yo. Ay, may hinihintay ka. Mandaming offer sa'yo. Madaming offer sa'yo sa year 2026. Hindi ko lang alam kung a-action ka. Sa iba dito parang hindi ka mag-action. Kasi parang hindi ka decided to take it action sa opportunity na mga darating sa buhay mo. Hoping, iba dito may travel, malayo o malapit. Hoping, wag mong i-reject yung mga offer na darating sa'yo. Yan, sa nakita ko dito. Parating din sa'yo is magkakaroon mga resetting. Yung mga biglaang magaganap o mangyayaring pagpaplano, no? May hardship ka, ha? Hindi ka daw okay. Iba dito, hindi siya travel kasi parang financial problem to. Or maybe magkakaroon kayo ng problema pagdating sa pera na pwedeng sa pera siya or pwede siyang related sa something travel, parang ganun. O pwede rin ito sa may mga unfinished business kayo pagdating sa pera. Yun na nakikita ko sa iba. Yun ang mga sa'yo coming. Tingnan natin. Aware? I mean, ano ito, universe? Parating coming. Oo nga, may hardship ka. Meron ka ikakagulat o ikakashock na hindi mo aasahan. This year, tingnan natin ang aware. Ano dapat niyang i-aware? You need to be aware. Pwede explain mo sa akin to, universe? Okay. Okay, kailangan mo daw na maging aware pagdating sa yung pera at pagdating sa mga action, movement, decision, or sa mga kakausapin mo na related ang pera. No? Sa pakikipag-usap din, maging aware ka rin. No? Ang yun ang sinasabi dito. Yan. And then also, maging aware ka rin daw
sa pakikisama sa mga tao. Yun ang nakikita ko. Kumbaga, huwag kang magpapaabuso kapag, huwag kang masyadong mabait. Sino ate, gusto mo maging salbahe ako? Hindi naman. Pero, huwag kang masyadong mabait laang. Huwag kang masyadong mapagbigay. Ganyan. Huwag kang masyadong malambot. Hindi ko naman sinasabi na. Pero you need to be strong, no? You need to be aware din sa, may sinasabi siyang family. Hindi ko alam ano yun eh. Family mo? Or pwede rin siya sa family ng karelasyon mo. Or family mo. Pwede gano'n. Or when it comes to your family, yan. Or may sinasabi siya na bahay. Hindi ko alam why, pero may sinasabi siya, you need to be aware to your money, to your bahay, family. Actually, ito is mga pagta-travel, parang ganun. O kaya is territorial, ganyan. Yung nakakita ko sa'yo. Yun, you need to be aware dun sa mga bagay na yun, ha. Tsaka sa pakikipag-usap. Basta ingatan mo palagi yung pakikipag-usap. No, basta you need to continue sa direction to find your goal, kung ano man yung gusto mong goal is. And you need to be aware sa mga, huwag kang ma-out of control, huwag kang ma-stagnant, huwag kang magkaroon ng mga i-delay or tsaka na lang, bukas na lang, mga pagpapaliban, alisin mo yun, ano. And kumbaga is, basta mga ganon. Huwag kang masyadong slow. Slow, ate, slow ba ako? Medyo naman, nakita ko dito. Parang you still waiting kasi, no? Yun ang nakita ko. Sa iba, hindi naman kayo lahat, actually. Yan ang sinasabi, and you need to be aware dyan sa mga bagay na yan, ha? Maging alert ka, please lang. Please lang, please lang. Yan, iwasan mo yung sobrang paggastos, ano? You need to be aware sa pera mo, masyadong paggastos, pagkaskas, o kaya naman pangungutang, o kaya kung may mga mangungutang, medyo sabihin mo lang, I'm sorry, till next time, yung mga ganyan. Yung mga ganon, basta, hindi ka charity, no? Hindi ka, wag mo, basta, kung ano yung mga sinabi ko, ano mo na lang. What is the outcome? Huwag ka masyadong magpaabuso, no? At saka, syempre, value your coin. No? Ano ang outcome ni Sagittarius this year, 2026? The outcome. Okay. Outcome mo, 2026. Anong pwede ko malaman dito, universe? The outcome. Okay. Ooh, okay. Okay. Very good. Okay, yung outcome mo, the year 2026, yung outcome mo daw, meron kang, parang you are patiently waiting with something, or meron kang ginagawa, or mga gagawin ka na i-analyze, o may mga bagay ka ipa-progress for the year 2026, parang pwedeng pag-aaralan mo siya, pag-iisipan mo siya, magre-research ka, or may mga bagay ka na actionan this year 2026, pwedeng magkakaroon ka ng mga new strategy, plano, mga bagong pananaw sa nakabukasan o perspective man yan, sa nakikita ko sa'yo dito, ang outcome mo is success. Yes, there's a victory and success happen into your life. Pwedeng may mga goal ka na gagawin this year 2026 na magsasuccess talaga siya. Sa nakita ko, maa-achieve at maa-achieve mo siya. And then also, you try to work it hard, or you want, or magpo-focus at magigive ka ng effort dun sa bagay na yon o sa sitwasyon mo by the whole year of 2026, sa nakikita ko dito, at masyasya ka na lang na parang, oh my God, na-achieve ko. Oh my God, nalakpasan ko. Yung nandun ka sa point na yon sa nakikita ko sa'yo dito, no? Yun ang nakikita ko sa'yo dito. Nandun din yung magiging strong personality mo, is more unsuccessful ang nakikita ko sa'yo dito. Siyempre, hindi yun magtatapos in 100%, ha? Iaano ko pa rin sa'yo to, ha? Hindi siya magtatapos in 100% kasi ang nahandito sa iba sa inyo is kailangan mo talagang mag-action, no? It's up to you to make it happen pa rin.
Pero magsa-success at magsa-success ka kasi magkakaroon ng malaking pagbabago or may mga magtatapos sa buhay mo the year of 2026. Sabihin, magkakaroon ng mga pagsasaayos, mag-e-end yung cycle ng hardship sa iba, magkakaroon ng mga transformation, may mga sitwasyon na puwedeng, um, maisaayos o mailipat, puwedeng gano'n. May paglilipat din kasi ano, may mga magbubukas na bagong door sa'yo. Ang outcome mo kasi is the hard work and the hardship na gagawin mo this year 2026 is magiging maganda yung resulta. But, reminder uli depende sa action ng iba sa inyo. Kung mag-action ka, it's good. Pero there's a good news, happiness, fulfillment, achievement, and abundance is coming this year 2026 sa'yo. Yun. Magiging very idealism ka rin kasi may mga new idea, pag-aaralan, para magiging sharp yung isipan mo this year sa nakikita ko dito. Yun ang nakita ko. Kaya, ngayon pa lang, magpursige ka na, no? At ito na rin yung ano yung pag-analyze of practicing or strategizing into your life by this year 2026. Sa nakita ko ito. Mga bagong pagsubok ka na tatahakin or mga bagong pananaw, mga ganun sa iba sa inyo. Arigatou namaste, God bless.